State University Sulu. Papasok ako para personal na makita ang mga pagbabago at siyempre aalamin din natin kung ano-anong hakbang ba ang kanilang ginawa na lubos na nakatulong sa paaralan para maiangat sa mataas na antas ng kalidad ng pagtuturo ng State University. Tara, pasok tayo at sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan sa loob ng MSU Campus. Sa probinsya ng Sulu, hinahangaan ngayon Licensure Examinations for Teachers or LET. Nagpapatunay lamang ito na ang ating mga guro at ang MSU Sulu Administration ay nagtutulungan at buong pusong nagsusumikap para maiangat sa mataas na antas ng kalidad ng edukasyon sa Sulu. Si Professor Nakdir Abdurrahman ang kauna-unahang nagtapos na alumni ng Mindanao State University Sulu na naging chancellor sa loob ng mahigit kumulang 48 taon. Sa kanyang karanasan sa mga liblib na paaralan sa Sulu, ang nag-motivate sa kanya para maisulong ang mga pagbabago at lalong-lalo na ang pangangailangan ng ating mga kabataan sa bagong henerasyon. Ang kahirapan at kakulangan ng kaalaman ng ating mga kababayan sa Sulu ang nagbigay raw sa kanya ng inspirasyon para maisulong ang mataas na antas ng kalidad ng edukasyon at naniniwala siya na ito lamang raw ang magandang paraan para maiahon sa kahirapan ang ating mga kababayan sa Sulu. I am the first graduate and alumni of this university campus. I am referring to Mindanao State University Sulu alumni as the first chancellor. This is, I think, another way of saying that MSU Sulu is equal footing with other universities in the country where it has already produced a school leader who will man and chart the destiny of MSU Sulu for the 5 years and hopefully in the next 10 years. And this will become a precedence to the young faculty members who are also alumni that they have now greater chance to lead the university, to lead Mindanao State University Sulu after my term. Years back in my experience, since from the very beginning, the chancellors of Mindanao State University Sulu are alumni, but they are not alumni of this university campus, which is Mindanao State University Sulu. It is just but fitting to say that MSU Sulu has already produced its own chancellor who will man Mindanao State University to a greater height of academic development, excellence in research, responsive community services, and better public services to the community, which we think that is really in need. And a chancellor who really understands the historical development, the historical backdrop of Mindanao State University Sulu, the challenges, the pros and cons, the troubles, the journey of educational development in this part of the province and this part of Mindanao State University Sulu. We believe that education is an instrument to liberate our people from the shackles of ignorance and poverty. Si Sharwina Sabdula, isa lamang sa mga libo-libong beneficiary sa free tuition at pre-miscellaneous sa Mindanao State University Sulu. Ulila na si Sharwina at ang mga kapatid niyang lalaki na nagtatrabaho bilang construction worker sa Sabah, Malaysia ang di umano umako sa responsibilidad na naiwan ng kanilang mga magulang. Pangarap ni Sharwina makatapos at makapagtrabaho para maiahon sa kahirapan ang kanilang pamilya. Wala na po, parents. Wala ng parents. Ano sino na yung- lang, sino mga yung- kapatid ko na lang po. Actually po, matagal ko lang po itong pangarap ko makapagtapos at makapag-aral dito sa MSU. Gusto lang po, nakastack talaga ako ng last year dahil sa wala ang tuition pay kasi medyo actually wala na po akong parents. So, yung nagtatagpuin sa amin ay yung mga kapatid ko na lang po, mga lalaki. Papasalamat po
galing sa probinsya, napakalaking tulong po itong free tuition ng MSU kasi po nabibigyan po ng tsansa ang mga katulad naming gustong umangat sa buhay na kahit walang kaya. Tapos po, sa pamamagitan po ng MSU, malaki po talaga yung pasasalamat ko. Nandito yung MSU dahil kung wala po siguro ang MSU, di ko po maipupursue yung ang pangarap ko maging isang nurse dahil alam naman na po natin sa mga ibang paaralan medyo mataas-taas po yung tuition nila. Dito po alhamdulillah nakakaya po namin. MSU offers a high quality education. I can say that myself because I've also asked some students from other schools, and what I must say is that our lessons are far more advanced. We all know that many students here wanted to apply or study in MSU Sulu. Well, as you can see, that proves how our university is different from others because it is high quality and high standard. I actually find that challenging compared to curricular activities because I think that curricular activities are only applicable for those who have the money to perform in stages or buy outfits. I think that academics are better for our learning, for us to learn more and for us to be more punctual in our education. Yes, sir, I'm 100% in favor of a more academic compared to curricular activities. Ang ating mga dean sa iba't ibang courses ay may kanya-kanyang paghahanda sa abot ng kanilang makakaya para maibigay sa ating mga kabataan ang kalidad ng pagtuturo na kanilang inaasam-asam mula sa Mindanao State University Sulu. Just recently, we have already produced our first ever top-notcher in the person of Mr. Alphonse Adima, who is currently working at the municipal government of Olo. And it has been our dream ever since to produce the top-notcher because among the entire system of MSU, perhaps we are one of those who haven't produced yet. Until such time, we have already produced. Actually, it is not only the recent rating that we have produced many passers in the lead. If you would look at the number of students or number of graduates that we have produced as professionals in the field of teaching profession, I think it is commendable enough. Perhaps the main reason is because of the interventions that we have done over the years. Starting with the deanship then of our now Chancellor, Dr. Abdurrahman, we have created many interventions, that addresses the quality, the standards of the programs that we are offering in the college education. Almost every year or every semester, we conduct evaluations of our students. We monitor their grades, we monitor their achievements, and we assess their performance inside the class so as to also guide them and perhaps to persuade them to do more in order for them to be equipped in the upcoming licensure exam after their graduation from this university. The department is improving. In fact, the population of the college is increasing. From merely more than 100 population, we have now more than 600 population. But this is also due to the offering of new program, which is Bachelor of Science in Criminology. We have more than 200 for Bachelor of Science in Criminology alone. This is also due to the performance of MSU Sulu, not only in terms of infrastructure, but even in board exam. Agree. In fact, you have observed there are programs in which MSU Sulu had top in the list. In fact, as of this moment. Maybe because of this new program of BSN Accountancy and the Human Resource Management and the BS Economics. Before, BSBA major in Economics, so it was revised into a new curriculum of Business Administration
Human Resource Management. Actually, it was increased because of BS in Accountancy. As of now, the problem of each college is the classroom. The classroom. Yes, classroom. But in our college, we can share to other colleges in terms of room. In our college, parang hindi naman kami nag-problema sa classroom na. As of now? Yes, as of As of now. now. As of now. Nakaka-share pa kami sa other colleges. Other colleges. Ah, Kailanganin kailangan natin ng additional building. Yun. Especially in our college, kailangan namin yung building ng accountancy. Okay. Kasi wala kaming building ng accountancy. We are helping the administration in facilitating the assignment of the faculty members in as well as the schedule of the students in all the subjects under the College of Arts and Science. We need more classrooms because of the increase in the populations of this College of Arts and Sciences. So we need more classrooms and as well as teachers to accommodate all the students so far enrolled in this College of Arts and Sciences. Our population right now is about 887 total population. For College of For Arts College of Arts and Sciences only. alone. Yes. Sometimes use the other building to accommodate the students. Yes. Kaya naman, sir. Kaya naman. How many students do we have in one class? Class size, more or less 40 for the JIC subject and a major subject regardless of the class size. To our students, is be studious always and perform the role as the students and improve your learning quality. Even without some needed or badly needed materials that we have, still we can promote quality educations. Maganda po ang performance po ng graduate school ng Sulu. Actually, we have 2 books already that has been published internationally po. And we have an editorial board po for the 2 books po. That book is actually the MSU Sulu Graduate School Digest. And it composed of different researches of the different students who graduated in the graduate school. At the same time, if the faculty members of the graduate school will going to submit and want their papers to be published internationally, then we will actually accept their research paper and we will going to edit that together with the editorial board. I believe that teamwork and of course support and collaboration among each other will really benefit in the progress and development of the graduates. During the time of our Chancellor, Dr. Nagdir Abdurrahman, I am inspired by his motivation to make the MSU Sulu campus progressive and transformative. We talk about BSIT and BSCS, yung program sa amin dito sa CCS. We are close to 1,000 already. We started from 500 something students on our first year. As of now, umabot na kami sa 957 students, both from BSIT and BSCS. Dalawang programs lang, but we are actually one of the most populous colleges of MSU Sulu. MSU Sulu has always been a good school. It's a fact. But today, MSU Sulu has been a better university for every Suluan. If someone wants to have a good education, a quality education, MSU Sulu is a good choice. It's just that some people have different options, they have different perspectives. But if we could only make them understand how it is important to have good education, MSU Sulu is the best for you. Marami kayong may offer dito na for free. Siguro other schools have that, but not for free. Not like what we can offer. Absolutely for free. I would just like the students to understand that even if it is for free, kailangan i-value din natin. You do not have to value something just because you paid for it, just because pinaghirapan mo. You just think about, ang swerte mo lang. This is about luck. This is about being maswerte. Free na nga, valuable pa. Ang
ating Mindanao State University Sulu Administration ay nakatutok sa pinakamahalagang sektor, ang agrikultura, na kanilang flagship program. Katunayan, meron na rin silang agricultural farm extension sa iba't ibang munisipalidad sa Sulu. Isa sa mga napuntahan ko ang MSU Agricultural Farm sa municipality ng Indanan, Sulu. Sa farm na ito, dito tinuturuan ang ating mga agriculture student sa wastong pagtatanim at syempre ang kahalagahan ng agrikultura, kung saan dito nagmumula ang pagkain na tumutugon sa pangangailangan ng ating mamamayan sa bawat bayan. When I assume office, yung ginawa ko kasi sila yung nagtanim sa amin, yung seeds ako yung provide, and then yung harvest, yung production sa kanila talaga. So marami sa kanila yung produce crops nila, binibenta nila, then sa kanila na yung pera. Aside from nagtinuturuan namin yung mga estudyante, mayroon din kami, especially may program kami naman para sa mga parents nila. Okay. So ini-encourage din namin yung students na turuan yung parents nila kung paano magtanim, and then kapag may available seeds kami, binibigay namin sa kanila, and then they can produce crops on their own place naman. Yung dito sa mga extension, especially dito sa Indanan, kasi marami noon yan, maraming tanim yan kasi harvested na lahat. So bale yung ginagawa ng mga bumibili, bale pupunta sila dito talaga, especially may mga sundalo na pumupunta dito tapos bumibili sila. Dito na bumibili. So yung kamos, yung kita, ma'am? So yung kita sa student, pero sa kanila na talaga yung kita. Harvest. So currently, ma'am, ilang extension po tayo mayroon for agriculture? Meron kaming 4 na extension. Oh. Sa 4 na Namely? municipality. We have from Parang extension dito sa Indanan, meron kami sa Patikul, at meron kami sa Maimbung. More than 900 plus kami so far ngayon yung population. Previously, ma'am, ilan siya? So nung una yung hindi pa ako yung acting din, parang 500 lang ata. At least 50%. Gusto kong magstay dito kasi nau-observe ko na yung parents ko habang tumatagal, tumatanda. And then, ano yung gagawin ko? Aalis ako, pupunta ako ng Manila, mag-abroad ako. Wala naman eh. Ipapadala ko lang yung pera dito, pero hindi naman ako nasa tabi ng mga magulang ko. So, the best way is to take this course kasi nga, mas madaming offers, tapos pwede ko rin silang bigyan ng lupa or puhunan because yung mama at papa ko kasi hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral. They were like, tanim ng tanim lang pero hindi sa kanila yung lupa. So, hindi natin alam na baka pagdating ng araw, yung may-ari ng lupa, kunin na lang yung lupa. So, kawawa naman sila. So, gusto ko pag dumating yung araw na makapagtapos man ako, gusto kong may maibigay ako sa kanila kahit na lupa lang. Para hindi na kami kailangan magtrabaho sa ibang tao para lang magkaroon ng makakain namin. So itong MSU Sulu, dahil sa programa nila sa agriculture, napakalaking tulong ang naiambag ito doon sa kabuhayan ng mga magulang ng ating mga kabataan. Nakausap natin ang Chancellor, ay nag-harvest daw ito ng mga banana, kung ano-ano pang mga agricultural products. So pag hindi nila naubos, ay ibinebenta nila dun mismo sa downtown ng Olok. Ating MSU Sulu ngayon, especially sa agriculture, nananawagan po sa ating mga kababayan na may mabubuting puso, especially sa government agency, si Juan de la Cruz, na pwede pong tumulong dito dahil kailangan po nila ng tractors. So dito naman sa Sulu, nakikita ko, since nagkaroon na po tayo ng katahimikan dito, kailangan po tumulong si Juan de la Cruz. Bakit? Mahalaga po yun dahil itong ating mga kababayan mula sa syudad ay bumalik na sila sa kanilang mga kabundukan dahil tahimik na ang Sulu. So siguro ang kailangan natin dito yung assistance mula sa iba-ibang department para tuluan ang ating mga kababayan o bigyan ng atensyon, full assistance para sa ating mga kababayan para po ay ma-maintain nila or makapamuhay ulit sila ng normal, alingid sa kaalaman natin na itong mga lugar na to ay dinaanan po talaga ng matinding bakbakan sa Sulu mula sa government forces laban sa mga bandidong grupo. So kailangan po tayo ngayon magtulungan physically. Kailangan po ay bumaba yung galing sa taas, bumaba po tayo dito sa ground at tingnan natin po para ma-establish, ma-enhance, matulungan natin ating mga kababayan dito na mamahirap nating kababayan na unting-unting umaangat or bumabangon dahil sa matinding aguluhan nangyari dito sa Sulu. Sana po ay matauhan tayong lahat na tulungan natin po
para ma-maintain natin ang long and lasting peace and order situation dito sa probinsya ng Sulu. Sana hopefully kung mayroon makatulong sa amin, mabigyan kami ng mga equipment sa farm. So from sa lahat ng extension, including sa main campus, sana malaking tulong yun sa mga estudyante. Mula sa programa ng DOST-P Card National, katulong nila dito ang MSU Sulu College of Agriculture para ma-implement ng maayos itong programa. Grassroots kasi ito. Itong tulong na to, ito yung programa na pangkabuhayan, a livelihood assistance program para sa ating mga mahihirap na kababayan. 3 taon itong programa, hirap ng dinaanan namin. Sobra. Well, ito naman programa nila, very successful to. Nakausap natin ang ating mga kababayan na beneficiary dito sa programa ito. Ang sinasabi kasi nila ay tumutulong itong MSU Sulu College of Agriculture sa tamang paraan sa pagtatanim. Sinusubaybayan nila yung growth ng agricultural product katulad ng kasaba. Katapos noon ay tinutulungan din nila sa marketing. Hindi lang sa marketing, tinutulungan nila kung paano yung processing ito. Napakahabang proseso. Pero at the end of the day, hindi po nakikinabang dito ang MSU kahit kusing. Pagkus na sila pa yung tumutulong dito sa ating mga kababayan, ay kung paano ito ay maisaayos ang pagbenta nito sa market. Sabi ng ating mga beneficiary, yung perang na-harvest mula sa proyektong ito, ay ito yung nagagamit nila para pantustos sa buong pamilya nila dito sa community. So napakalaking tulong po ito sa ating mga kababayan. Ito yung tamang paraan para maiahon sa kahirapan ng ating mga kababayan. Yung e-card, may modality sila o may programa sila na STC pwede. Ngayon, isang recipient sa programa ay yung MSU Sulu po. Yung budget na binigay po nila daan sa MSU, saka napunta sa farmers sa grassroots, 5.9. Nag-umpisa po, nag-implement po niya noong 2019 to 2021. So, ang 5,900,000. Ang aim po ng programa is to help our farmers, the community, lifting their social and economic welfare through this intervention in STC for ID. Mga tinuro sa amin, sa street, madami yun. Okay. Halimbawa na-process na yung mga kasaba street na sinasabi mo. Sino man nakikinabang sa kita na yun? Oo, wala na yung mga ibinta namin. Hindi na sila makialam yung mga pera sa amin na lahat. Sa amin na lahat. Tulungan nila kami yung mga maghanap sila ng mga buyer para para kung saan maibenta. Hindi na sila pakialam. Kapitol na lang din namin noong Feb 11 with MSU Sulu sa pangunguna ng kanyang butihing Chancellor, Dr. Nagra Abdurrahman, ng Memorandum of Agreement. Napaloob sa agreement na yon ang aming collaboration, kami bilang private sector of the Federation at ng MSU Sulu. Tingin kasi natin, malaking tulong ang pag-collaborate natin sa isang institusyon kagaya ng MSU. Kasi yung technical know-how nandiyan sa kanila. Kami naman, more on dito sa production side, sa farmers, sa pag-ikot ng mga farmlands natin na potential for coffee expansion. So technical wise, doon sa ibang level na nandyan yung ating university para tulungan ang coffee farmers at ang coffee itself para mapalago pa natin ang coffee dito sa Sulu. So I am very thankful to
our very own Chancellor, Dr. Naguia Abdurrahman, kasi very supportive talaga siya when it comes to the projects of the College of Agriculture. Kung ano yung hinihingi namin para sa kagaganda. In fact, binilhan na kami ng 5 hectares of land, and then nag-start na kami nag-offer it ngayon, although hindi pa masyado na taniman, but then nag-start na, and then we have now 5 hectares of land for crop production. So, Ang laki nun, ha? 5 hectares. So, very thankful kasi doon hindi lang for crop production. We are planning to raise their goat production and poultry. Kasi 5 hectares yun. And then, at the same time, kasi malapit yun sa tubig, malakas yung tubig doon. So, we are also planning to raise their rice production if possible, inshallah. Ang MSU Sulu ay hindi lamang nakatutok sa kabuhayan ng ating mga kababayan sa kabundukan. Kasama rin sa kanilang programa ang kabuhayan ng ating mga mamamayan sa karagatan. Kaya naman umiikot ang MSU faculty and staff kasama ang kanilang partner agency mula sa Mapar Barm. Tinuturuan nila ang ating mga seaweed farmers sa tamang pagtatanim at syempre kasama ang pagbibigay ng tamang impormasyon tungkol sa laganap na paggamit ng seaweed fertilizers kung saan nakakasira ito sa ating yaman dagat at sa kalusugan ng ating mga kababayan. Ito po ang collaboration between MSU Sulu, College of Fisheries and the Mapar Barm, PRDP. Ito po ay isang project magbibigay ng kaalaman at saka information sa mga seaweed farmers natin dito sa Sulu para magkaroon ng magandang livelihood at saka yung mga latest best practices para sa seaweed farming. Sa livelihood, ito po ay very important because ang mga seaweed farmers natin ay update sa mga latest information dito sa pag-apply ng fertilizer sa kanilang mga seaweed farm. So basically, ito po ay starting point ng ating seaweed farmers dito sa Sulu para at least ma-educate sila na dapat ipagbawal ang pag-a-apply ng fertilizer sa kanilang mga seaweed farm. Because hindi lang ito nakakasira sa ating environment, nakakasira din ito sa mga output ng seaweed farm natin, nakakasira din sa kanilang Kalusugan. Dito po sa amin, kailangan ng mga constituents ko po kasi since dito naman kami sa coastal area po, lahat ng trabaho ng mga constituents ko po, seaweed farmers at saka fishers po. Ngayon, ang kailangan ng mga constituents ko, kasi alam mo naman ngayon, kailangan ng mga pangkastos nila. So, kailangan ng floaters, lubid, plastic, yung estropo, pangtali, at saka yung seedling po. Yun po ang kailangan ng mga tao ko po dito, sir. Kailangan lang suporta ng kung sino man magbibigay ng support po sa mga seaweed farmers natin po. Malaking bagay po, malaking tulong po yan. Kaya lumalapit po ako sa kanila, nananawagan po ako sa kanila na sana matulungan ng ating mga constituents dito sa pangangailangan nila ng kailangan talaga po yung livelihood program po para sa pangkabuhayan po nila. Oo, to sustain them. To sustain them. Meron tayong launching
Yung mga isda natin doon. Patikol na kayo, ma'am, diretso? Para saan, ma'am? Para outreach program. Outreach. Okay. Siyempre, nakakatulong para sa mga kabataan para naman makita nila kung ano yung mga nagagawa ng mga kahit pag sila sa kagubatan, meron pa rin nag-outreach doon sa kanila. Ma'am, kayo po, ma'am, ay maraming student din galing ng Patikol. Ay marami. Hindi lamang Patikol, lahat ng ano. Oo. Meron nga extension doon ng MSU. Ay, okay. Oo, mayroon extension. Hindi lamang outreach program, meron din extension doon. Saan area, ma'am, yung extension natin? Taglibi. Taglibi, oo, MSU, proper. oo. Pagkalipas na mahigit 10 taon ay nakabalik tayo dito at nakita natin kung paano nagkaroon ng changes ang barangay na ito. Masaya ako dahil etong mga kabahayan dating pinupuntahan ko walang tao, ngayon ang dami ng mga tao dito at saka napakarami ng mga kabataan natin. Katunayan nga, itong Mindanao State University Sulu, gumawa sila ng proyekto, MSU Outreach Program. Ito yung programa ng NSTP MSU para makatulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga liblib na bayan sa Sulu, especially dito sa Kankitab na dating conflict area. Etong grupo ng ating mga teachers at saka mga estudyante sila ay nag-contribute, inipon nila yung mga konting donation na mayroon sila na galing sa sweldo nila, yung mga estudyante hiningit sa mother nila or sa parents nila, sa mga kaibigan. Tapos itong proyektong, anong ginawa nila, inipon nila ito at pinambili ng ating blackboard, school materials para sa ating mga kabataan. Kasi nakita ko itong mga kabataan na ito na nararapat lamang na tulungan. Tama yun sa MSU na mga faculty ng MSU, tama yun na tulungan. Bakit? Nakita ko, aside sa yung maliit na classroom meron sila, matatawag natin na makeshift din kasi yung sa loob, butas na nga, ay gamit pa yung mga tarapal. So, wala na ngang ceiling. So, tarapal na lang, mayroon nga makeshift classroom, pero wala silang table, walang blackboard, mga batang zero school supplies. So, ang ginawa itong mga teachers na to, ay naipon nila yung pera. Ito na yung pinambili nila ng blackboard, itong table, school supplies, at tapos inihatid nila sa ating mga kabataan dito. Itong programa namin, kasama na to sa NSTP program ng Mindanao State University. So bilang mga teachers, kailangan hindi lang tayo sa loob ng university. Kailangan lumabas tayo para tumulong. Tingnan natin yung kalagayan ng mga kababayan natin. So ito, isang pagkakataon para matulungan natin sila kahit sa konting bagay, sa mga school supply, at saka ipaalam natin sa kanila na handa tayong tumulong. Isang bagay lang yan, serbisyo sa bayan. Ang ating mga alikain, kailangan ipaalam natin sa ating mga constituents. Kailangan tulungan ang mga hirap, tulad ng mga kabataan, kasi sila ang future ng bayan, sila ang ating pag-asa. Kami po ay papasalamat sa NSTP, lalo na sa direktor ng NSTP sa tulong na binigay niya sa aming kabataan at sa eskwela namin. Parang hindi na pwede, no? Oo, hindi na pwede. Butas na ba yung hiyero niya? Hindi na yan. Pag umuulan yan, yung mga bata doon sa loob, nababasa yan. Kami, mga magulang at mga taga rito lahat, nagpapasalamat sa NSTP sa tulong na binigay nila. Para sa amin, hindi lang material na bagay yung binigay nila sa amin, kundi pag-asa ng kabataan. Agree. Yun ang binigay nila sa amin. Yung future nila. Future ng kabataan kasi lahat naman tayo dyan nag-uumpisa sa mababa, oo. Kami nagpapasalamat sa kanilang lahat, lalong-lalo na sa direktor ng NSTP. Kamakailan lamang naging viral sa lahat ng pahayagan ukol sa nationwide mental health problem ng ating mga kabataan. Kaya naman inilunsad ng MSU Sulu ang kauna-unahang mental health awareness program na pinangunahan ng NSTP MSU Sulu. Layunin ng programa para magabayan ang ating mga kabataan patungkol sa kanilang mental health problem. Si Chancellor Nagder Abdurrahman nagbigay rin ng isang napakahalagang mensahe para sa ating mga mag-aaral na nangangarap makamit ang kanilang inaasam-asam na tagumpay. There are a lot of things to succeed in life and to succeed in educational setting is of course to say no to some good effort, because
We will say no to some good offer because we prepare ourselves to better choices and better offer. There are lots of activities which are irrelevant to education, and the administration is curtailing those and coming up with an environment where people thrive and better focus to educational development. Activities which we think that are not relevant or very irrelevant to the growth and development of the IQ and emotional mindset of our people, of our students, will be curtailed, and hopefully there will be less and less irrelevant activities outside and inside the university campus, because we are advising young ones to be more serious and more focused on matters of what pursuing good education in this part of this university. Ang kaunlaran at kasaganaan ng isang bayan o institusyon ay nakasalalay sa kamay ng bawat pinuno. Kaya naman ang ating mga leaders na may sinumpaan tungkulin sa bayan, nararapat lamang na gawin nila ang mandato na ipinagkaloob sa kanila ng taong bayan, na may kasamang pagmamalasakit at pagmamahal para makamtan ng taong bayan ang kaginhawaan na kanilang inaasam-asam mula sa kanilang mga pinuno. Ako si Nicky Butlangan, News Correspondent, Port Area, Jolo, Sulu. Thank you so much for watching. Hanggang sa susunod nating kwento. May Allah bless us all with endless happiness and good health. Mga kapamilya, kapuso, kapatid, Dabarkads, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Nicky Butlangan Dreamer Studio 6 Productions. I-click, add, and follow ang aking Facebook personal account, Nicky Butlangan, at i-follow ang aking Facebook page, Nicky Butlangan News Stringer. Maraming salamat po.